Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, Fiqhul Muyassar al-Babus Sadis. Al-Babus Sadis wa Ashar Fisul. So dito nga sa Fiqhul Muyassar, yung ka-16th na chapter, ito ng sul o yung yung treaty. Yung sulh galing ito sa salitang islah, yung pagkakaayos. Kumbaga merong nag-away, so magkakaayos sila. At sa sulh maaring may mga kompromiso, di ba? Yung isa gagawin niya ito, yung isa naman gagawin niya yun, para matitigil yung kung ano man yung pinagkakaguluhan nila o pinag-aawayan nila. At applicable ito sa mga individual o kahit sa grupo. Magkaibang grupo, di ba, magkaaway, magkaibang individual, magkaaway. Applicable ito sa yung sulh na tinatawag. At ang mamamahalaan ng sulh na ito, third party, kumbaga. Either ito ay kumbaga kaibigan nila o gobyerno, person in authority, pwede, inshallah. So ito yung sulh. At ito nga, ma'nahu adillatu masyru'iyatihi, ma'nahu as-sulhu fil lugha at tawfiq, ay kat'u al-munaza'ah. Ang kahulugan daw ng sulh na literal sa wikang Arabic yung tawfiq. Tawfiq ibig sabihin kasunduan. Na sila ay nagkakasundo sa isang bagay. Dahil ba titigil na nila yung kanilang away o meron silang pagkakasunduan na o pwedeng hindi naman sila nag-aaway, yung isa lang ang nang-aaway. Pwedeng ganun, di ba? Kasi yung isa hindi naman pumapatol, hindi naman gumaganti. So para matigil yun, pwedeng may sulh. At syempre, pagkatapos ng sulh na ito, hindi rin naman may pagbabawal na magkaroon ng sanctions o parusa doon sa tao na kumbaga nakapaminsala. Pagkatapos ng giyera, magbabayad ng damages o tawag nila doon war reparations yung bansa na nakapaminsala. Una-unang naminsala. Halimbawa niya no World War II, yung Japan tsaka Germany ang sinisingil ng war reparations. Japan tsaka Germany. At actually hanggang sa panahon natin ngayon, kumbaga, pinapakinabangan natin yung mga naging war reparations ng Japan. Binayaran ng gobyerno ng Japan sa Pilipinas. Bawa ngayon yung JICA, yung Japanese International Cooperation. Ewan ko yung A nila, kung ano ba yun, agency ba yun, basta JICA. Lagi niyo maririnig sa mga balita. Tuwing nang merong, halimbawa, sakuna, nandun sila. Nag-a-assist, nagbibigay ng technical support. Para ngayon, yung nasunog na basurahan sa nabotas, andun sila, mga Hapon. Tumutulong sila dun. JICA. Bahagi yun ng war reparations. Doon nagsimula yun. Pero lumawig kumbaga hanggang sa yung JICA, tumutulong na rin sa pagpapatayo ng mga eskwelahan, ospital, marami silang proyekto lalo na sa Mindanao. So pwedeng magiging resulta din ito ng sulh, yung magkakaroon ng war reparations o kahit sa kalagayan ng mga tao na nag-away, may hindi sila pinagkasunduan, yung isa magbabayad sa isa pa para kumbaga matapos yung hidwaan nila o bilang kumbaga pagpapakita na in good faith yung kanilang pakikipag-ayos. Hindi lang ito temporary, hindi lang ito para makalamang o dahil sa mahina na siya saka siya makikipagkasunduan. Para si Donald Trump ngayon, hindi niya kaya yung Iran. O ngayon makikipag siya, treaty, makikipag-ceasefire, makikipagkasunduan. Tapos meron palang pinaplanong iba.
Katulad ng nangyari sa Quraysh, di ba? Doon sa Sulh Hudaybiyah. So nakipagkasunduan sila sa mga Muslim, 10 taon walang giyera. Ilang buwan pa lang yung lumilipas, inarmasan nila yung Banu Bakar, yung kanilang kakampi na tribo. Inarmasan nila para sa lakayin yung Kuzaa, yung kakampi naman na tribo ng mga Muslim. So parang magiging military action pa rin laban sa mga Muslim. Dahil doon nasira ang Sulh Hudaybiyah. Yung malaking sample dito sa Sulh na tinatalakay natin, yung Sulh Hudaybiyah. So ay literal na kahulugan nito yung tawfik, yung pagkakasundo, pagtutugma, pagsang-ayon, at yun nga, pag-alis ng kung ano man yung pinagtatalunan o pinag-aawayan ng mga tao. Ganyan din, wafi syar', at ang kahulugan naman nito sa Islam, huwal aqdul ladhi yankati'u bihi khusumatul mutakasimin. Ito yung kasunduan na sa pamagitan nito ay mapuputol ang anumang pinag-aawayan ng dalawang nag-aaway. O maraming mga nag-aaway. Kasi pwedeng sa away, hindi lang sila dalawa. Pwedeng 3 sila. At ang 3 na ito, kaaway nila yung isa't isa. Parang Rumble. Royal Rumble. Wala kang kakampi. Kanya-kanya sila. So pwede magiging ganun eh. Pwede magiging ganun. Kaya nga pwedeng yung basa dito, mutakasimin eh. Dalawang nag-aaway o mutakasimin, maraming mga nag-aaway. Singa adillatu masyru'iyatihi, ang dalil sa pagkakasabatas nito. Waqad dalla ala masyru'iyatihi al-kitabu was-sunnatu wal-ijma'u. Ang dalil dito, batayan sa pagkakasabatas dito, ay ang Quran, ang Sunna at ang Ijma, ang pagkakaisa ng mga Muslim. At yun nga, yung pagkakaisa ng mga Muslim sa isang bagay, madalas dulot ito ng pangangailangan dito. Dulot ito ng pangangailangan dito. So, kailangan merong sul sa lahat ng bagay na pinagtatalunan ng mga tao. Laging may remedyo. Dapat. Laging may remedyo. Kung ano may problema, nire-remedyohan, inshallah. Paminal kitabi qawluhu was-sulhu khair. Sinabi ni Allah sa Quran, Surah An-Nisa, verse 128, was-sulhu khair. Ang pagkakasundo ay mainam. At itong nando sa Surah An-Nisa, kung doon nagkakamali, ano ito eh? Sulh sa pagitan ng dalawang mag-asawa. So meron silang hindi pinagkakasunduan, so magkakaroon sila ng arbitration. So either yung magulang ng babae, magulang ng lalaki, o yung imam, basta third party, liban pa sa kanilang dalawa. Liban pa sa kanilang dalawa. So merong mamamagitan para sa kanila. Merong mamamagitan para sa kanila. So yun, tungkol nga ito sa mag-asawa. Sinabi ni Allah yung kabuuan ng aya, وَنِمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا sulhan. Kapag ang babae daw ay kinatatakutan niya ang kalupitan o pag-abandona sa kanya ng kanyang asawa. Diba? So, nag-aaway na sila. Diba? Meron na silang maraming mga pinagtatalunan. So, pwede silang kumuha ng tagapamagitan na magsasaayos sa kanilang dalawa. Na mula rito, makukuha natin yung isa pang mahalagang bagay tungkol sa sulh, tungkol sa kasunduan na pangkapayapaan, pagkakaayos. Na yung magiging arbiter sa pagitan ng dalawang nag-aaway, halimbawa, dito sa kalagayan na ito, mag-asawa, lalaki at babae. Ang kukunin nilang mamamagitan sa kanila, tao na pareho nilang kinikilala. Hindi pwedeng yung babae lang yung kumikilala tapos yung lalaki hindi. Paano kapag naghatol na yun? Hindi siya papailalim, di ba? So parang yung nangyari ditong kangaroo court, di ba?
Magdedemanda si Toko, diyan sa Parok. Anong otoridad nila? 'Di ba? Para manghimasok sa mga bagay-bagay. Anong kakayanan nila na mag-imbestiga, magsiyasat, maglapat ng mga dalil at maghatol at magpatupad ng hatol? Wala. Kaya doon sa pangalawang beses na manghihimasok na naman sila, tumanggi na ako. Yung una pa lang, hindi nyo nga naipatupad yung hatol nyo eh. Yun na pagkasunduan. Tapos ngayon, may demanda na naman sa inyo. Bakit ako dadalo dyan sa mga hearing-hearing nyo? Kaya nga, sa usapin ng mga demandahan, maririnig nyo palagi, lalo na sa balita, sinasabing competent court. So dapat yung korte o yung otoridad na didinig sa kaso, competent at merong authority dun sa dalawa na nagdedemandahan, dalawang partido na nagdedemandahan. Hindi yung kumbaga kung sino-sino lang, kasi maaring mangyari din. Kaya naman hindi kinalulugdan ng isang partido, kaya hindi kinalulugdan ng isang partido yung tagahatol, kasi kilala niya magiging bias, kumbaga, o magiging hindi makatarungan. So, pwede magiging ganoon. Kaya napakahalaga nung topic din na ito eh. Yung una, natalakay na natin to last time. Pero parang mas nag-focus tayo noon sa usapin sa jihad eh. Sa panahon na yon. Pero ngayon, mas malawak pa yung magiging dimension ng pagtalakay natin dito. Inshallah. So ngayong sul, hindi lang ito sa kumbaga mga social units na malalaki, organisasyon o pa man na nagdidigmaan o naggegera, nasyon, sa pati sa mag-asawa, pwede ito. Kasi nga kung kinatatakutan ng babae na pagmamalupitan siya o aabandonahin siya ng kanyang asawang lalaki, so maaring silang dalawa ay pumasok sa isang kasunduan at magkasundo na merong mamamagitan sa kanila at magkakaroon sila ng kasunduan, wasulhu khairun, at ang kasunduan ay mainam. Ito na yung sulh na tinatalakay natin ngayon. Kasi maaring merong grievances, yung legal na term, grievances. May mga dahilan na maaring katanggap-tanggap kung bakit nagiging ganon ang conduct o kilos ng isang tao. Diba? Halimbawa nga sa kaso ng yung lagi natin natatalakay, oral defamation, cyber libel, o ngayon magdedemanda yung parang kagabi hinuli si Jay Sonsa, inaresto ng pulis. Ang kaso niya cyber libel kasi pinakalat niya sa Facebook, lalo na yung mga peking medical records ni Bongbong, na may sakit daw si Bongbong, di ba? Sabi niya, parang iba patay na. Ang likot lang isip ng mga tao eh. Patay na raw si Bongbong. Yung nandyan daw ngayon, clone. Lalo na nung araw ng Kagitingan. Yung mga video daw na nandun, video pa raw ng 1 taon. Kasi parehong-pareho daw yung angle, tapos parehong-pareho yung mga tao. Pero tinitingnan ko naman, hindi malayong gano'n ang mangyayari eh. Kasi nagtrabaho din ako sa TV. May mga programa paulit-ulit pinupuntahan namin. Halimbawa, Eid. Kung saan nakapwesto yung camera namin nung 1 taon, doon din namin yun pupwesto ngayon. Lalo na magandang pwesto. Maulit nga talaga yung ganong anggulo. Tapos sa mga sundalo kapag nagmarcha, di ba nabanggitan natin dati yung protocol. Doon sila sa Mount Samat sa Bataan. Meron ng linya doon actually. Hindi lang yung nakikita sa camera, pero yung ganung mga lugar, mga parade grounds. Kasi yung officer ng ROTC dati. May linya yun. Hindi mo lang makikita yung sa malayo. Pero yung nagmamarcha doon, kitang-kita niya yun. Linya, tuldok o palatandaan kung saan ka pupwesto. Kung saan ka liliko. Yung sabi nila, tingnan mo, lumiko siya kung saan lumiko siya nung 1 taon. Natural yun yung pwesto ng pagliko eh. Walang mababago. Tapos sabi nila, nagbago itsura ni Bongbong. Kuminis yung muka. Bakit? Si Vicky Bello eh. Kumikinis yung muka eh. Pati mukha ng iba pinapakinis niya. Ang daming
Ang dami pinagsasabi. Kaya nga si Jason sa, di ba? So, shiner niya. Ngayon tatanungin siya ng korte, anong dahilan? Bakit mo shiner? Makatwiran ba yung dahilan mo? Ayun, mahirap pangatwiranan yun. Pero yung mga cyber libel na ano, kumbaga, nag-post ka tungkol sa ibang tao para mababalaan sila. Di ba? Yun, katanggap-tanggap na dahilan yun. Katanggap-tanggap na dahilan. Sabi pa nga ni Hamza Duran, di ba? Dapat isumbong sa, ipabatid sa mga tao para hindi na sila maloko. Tingay tinalakay na natin yung Hajar. So may mga grievances. So dito sa mag-asawa, focus muna tayo dito sa wasulhu khair. Sa kalagayan ng mag-asawa. Pwedeng may dahilan eh. Pwedeng may dahilan. So yung babae, bakit ka natatakot na iiwan ka ng asawa mo? Tatalungin siya ng judge. Kasi asawa ko nag-asawa ng pangalawa eh. Tapos yung asawa niyong pangalawa, ano? Ganito, ganyan, ganito, ganyan. Tapos yung lalaki naman, ba't gusto mo nang hiwalayan yan? Mula na nag-asawa ko ng pangalawa, inaaway ako palagi. Di pareho silang may ano, di ba? May grievance. So i-address yun ng ano, ng judge. I-address yun ng judge. So iba-iba pang ano, iba-iba pang dahilan. Iba-iba pang dahilan. Halimbawa sa ano naman, sa relasyon ng amo tsaka manggagawa. Nahuli nung amo yung manggagawa, hindi pa oras ng merienda, nagme-merienda na. Tapos dinimanda siya. Yung mas magandang sample, kinaltasan siya ng sweldo. Kinaltasan siya ng sweldo. Kasi nahuli siya nagme-merienda eh. Ang merienda, 3:00 pa, pero 2:00 pa lang, nagkakape na minom ng tubig, nag-minom ng juice. Umalis pumunta sa tindahan. Kinaltasan siya ng sweldo. Ngayon, kaltas ka ng sweldo ay 1 buong araw kasi bigla kang nawala eh. Tapos mamaya, nandun ka pala sa tindahan, nagsusoft drinks. Ngayon, magre-reklamo siya. Pwede siya magreklamo sa DOLE, Department of Labor and Employment, at saka iba pang mga NGO. Halimbawa, TUCP, Trade Union Congress of the Philippines. Ano yun eh? Parang, actually party list din sila eh. Para sa kapakanan ng mga manggagawa. Pwede siya magreklamo dun. Sabihin niya, kinaltasan ako ng 1 araw, pumunta lang naman ako sa tindahan kasi sobrang init. Sobrang init. Yung mamaya tulog na yan. Uy. Sasabihin niya, di ba, kinaltasan ako ni boss ng 1 araw, di makatarungan yun. Kaya lang naman ako pumunta ng tindahan kasi sobrang init. Uminom lang ako ng soft drinks para makatuloy-tuloy ng trabaho. Yun, maaaring kakampihan siya dun eh. Maaaring kakampihan siya dun. Singsul, magiging, kumbaga maisa sa alang-alang yung mga bagay-bagay niya. Pareho silang pakikinggan. Pero kung kangaroo court, di ba? Alam mo namang papaligan, isa lang ang papaligan. Huwag ka na magpalitis doon. Kung may suspetya ka na hindi ka malilitis ng maayos, huwag ka na magpalitis doon. Lalong-lalo na wala naman silang kompletong otoridad doon. Huwag na lang. Yan yung problema ngayon sa ICC, International Criminal Court. Naguyo si Duterte doon eh. Yun ang problema. Kasi nangihimasok ang ICC sa Pilipinas. Samantalang ang mandate lang talaga ng ICC, ang makialam, ang himasok sa mga bansa na walang umiiral na justice system. Yung mga bansa na mayroong civil war, mga bansa na walang korte. Diba may mga ganun eh. Mga bansa sa Africa, diba? Maraming ganun na bansa. Dito meron namang korte. So yung nangyari doon, gusto lang talaga nilang ang ICC kasi wala namang ginawang mabuti yan wala nung unang panahon. Wala naman yan nakapakulong na high profile na war criminal eh. Si Duterte pa lang. Wala naman yang napakulong na na Hudyo o pa miyembro ng mga malalaking sindikato na pumatay ng libo-libong mga tao. Gusto nilang mahawakan yung kaso ni Duterte para magkaroon sila ng legitimacy. Pero kahit nga yung Amerika hindi sila kinikilala eh. Ang Amerika, meron pa nga silang Hague Invasion Act. Batas na kapag ang sino man daw sa Amerikano ang hinuli ng International Criminal Court, nakahanda sila sukdulan na sakupin, lusubin ng dahig para lang mapalaya yung citizen nila. Pero kahit Amerika, hindi kumikilala sa kanila.
Kaya walang ano yung ICC kangaroo court yan eh. May kinikilingan yan. May kinikilingan yan. Hindi yan para sa katarungang panlipunan. Ang linaw-linaw, meron naman batas dito sa Pilipinas, may umiiral ng mga korte. Di hayaan nila na yung mga Pilipino maglitis kay Duterte. Ako hindi naman ako pro Duterte, pero nakakainis doon yung bakit sa ibang bansa pa siya lilitisin. Kung may kasalanan siya dito litisin. Kaso nga ang problema, mahirapan sila patunayan yung marami sa mga bagay-bagay. Diba? Paano nila patutunayan na hindi adik si Kian de los Santos? O paano nila patutunayan na hindi nanlaban yung marami sa mga napatay? Paano nila mapapatunayan yung mga kaso na inuugnay nila kay Duterte? Hindi naman nangyari sa termino niya. O hindi naman talaga nangyari sa drug war. Kasi marami doon tinira lang naman ng kapwa pusher eh. Diba? Runner. Hindi nagre-remit. Ihahabulin talaga yun ng boss. O gago ka, hindi ka nagre-remit ha. O, pinagbabaril na. Tapos, si Duterte na naman. Pinatira na naman. No? Lahat na lang Duterte. So yun yung SUL. So merong competent court na dapat o otoridad na kinikilala ng parehong panig. Kasi kailangan nila paliwanag yung parehong panig nila. Kailangan nilang paliwanag yung pareho nilang panig. At karugtong nung ayat do sa 128 ng Surat An-Nisa. Wa ukhsiratil anfusu asyu. Ang mga tao daw ay natural na maramot o mapag-imbot. Kumbaga, maaring nasasagasaan niya yung karapatan ng iba. So ito yung layunin ng mga pagsasaayos. Maisaayos yung, kumbaga, maalis yung pang-aapi. Na bandang huli, maalis ang pang-aapi. Yun ang layunin ng sulh o ng kasunduan. Wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. At kung itong mag-asawa nga na nagdemandahan, pagkatapos ito sila ay naging maayos na sa isa't isa at tatakot kay Allah, tunay na si Allah sa kanilang mga ginagawa ay nakababatid. Na bandang huli, sinasabi rito ni Allah, alam niya kung ano yung nangyari. At kung hindi kayo magkakaayos, bandang huli, siya rin yung maghahatol. Kaya dito, magkaayos na sila. Inshallah. Kaya nga, kung yung lalaki halimbawa, hindi naman niya matatrato ng maayos yung kanyang asawa, hiwalayan na lang din niya. Kaya ayusin niya yung pagtrato sa kanya. At ganoon din yung babae, bigay niya yung karapatan ng kanyang asawa na lalaki. Hindi pwedeng isa lang yung palaging pinapakinggan. Yun yung problema minsan sa batas ng tao. Yung BAUSI, yung Violence Against Women and Their Children, di ba? Pambabae lang yun eh. Paano pag yung lalaki yung ginugulpi? Di ba? Anong ikakaso mo, di ba? Battered husband ka. Yung batas pang BAUSI lang. BAUSI. Mahirap Ang huling nabalitaan ko diyan, yung tatay ang binubugbog eh. Tatay yung binubugbog. Ngayon, ang naging paraan, yung legal loophole na napakinabangan niya yung BAUSI. Kasing si doon children. So nagdemanda siya para sa kapakanan ng kanyang anak na dahil ginugulpi siya ng asawa niyang babae. Pero yun, di ba? Parang nakakatawa pakinggan, di ba? Pero totoo nangyayari yun. Yung nangyayari kay Ismael. Mas madalas yun mangyari kaysa sa inaakala natin. Yung lalaki ginugulpi ng babae. Kasi marami sa mga lalaki hindi naman gaganti eh. Subukan mong gumanti, ikaw di naman madedemanda. Problema sa BAUSI. Yung kinaso niya, dinimanda niya yung asawa niya kasi naapektuhan na yung anak niya eh. Kasi anak nila nakikita yung nanay na sinasaktan yung tatay, yun yung naging kaso niya. Pero kung liban pa doon, parang wala eh. Kasi nga, ang pinoproteksyon na lang babae. Paano yung walang katarungan. Kung hindi talaga pantay. Hindi pantay. Pero dito sa SUL, talagang pag-aayusin sila na walang maaapi at walang nangaapi sa dulo nito. Alhamdulillah. Walang maaapi at walang nangaapi. At ganyan din nga sa Surat Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kung meron daw dalawang grupo ng mga mananampalataya, an iktatalu. Kumbaga, ang nakagawa ng iktatala.
iktatalo. Kung meron daw dalawang grupo ng mga mananampalataya ang nag-away, faaslihu bainahuma. Pag-ayusin ninyo silang dalawa. Na nga yung sul. So, importante dito yung yung ma-address yung kawalang katarungan. Kaya naging sample natin nung nakaraan, di ba? Yung merong nagkautang. Bawa si Yasin may utang sa akin 10,000. Kailangan ko ng pera ngayon. Si Rashid yung yung judge. Judge Rashid, tulungan mo ako maningil kay Yasin. May utang siya sa akin 10,000. Si Yasin galit na galit. Ganun yung ibang nangungutang eh. Pag mangungutang ang bait-bait, sige na po tayo na ako please. Pero pag sisigilin mo na, tigre na yun. Rawr! Uy! Huwag mo ko singilin. Ganun na yun. Ikaw na nga nagpautang, ikaw pa galit. Huy, ganinin ako niya. Tapos magre-reklamo ako. Ngayon si Rashid naman, iniisip niya, kailangan mapag-ayos tong dalawa na ito. So, ang solusyon dito, iniisip ni Rashid, kailangan magbayad na ito agad para tapos na yung problema. Ngayon gusto niya mangyari ni Rashid. Magkano ba pera meron ka dyan, Yasin, para mabayaran mo na yung utang mo? Sabi ni Yasin, 3,000. Sige, bigay mo na yung 3,000 na yan, tapos na yung usapan. Case closed. Ano ka, sinuswerte? 10,000 yung utang mo, tapos bibigyan mo lang ako ng ng 3,000. Nakalibre ka ng 7,000. Hindi solve yun. Diba? Hindi yun hindi yun pagkakaayos. Kaya nga yung lagi nating sample, diba? May nag-away. Tapos nagdemandahan sa barangay. Kaya yung barangay, hindi rin yan talaga competent court na maituturing eh. Hindi siya competent court. At actually malinaw dyan yung batas. Kapag yung kaso, mayroong pagkakakulong na 1 year pataas, kahit hindi mo na i-demanda sa barangay, idiretso mo na sa korte. O kahit yung utang, kasi ngayon meron ng ngayon tawag nila small claims court. Sa mga utang, pwede mo na doon i-demanda. Mga small claims. Kahit mga 10,000, pwede mo na doon na i-demanda. Nagdemanda ka sa barangay. Tapos yung kapitan, kakambal pa nung may utang sa'yo. Kaya ganun yung naging hatol niya. So hindi magiging competent yung court. So dapat magiging makatarungan yung court. Kaya nga sa mga korte, actually inaasahan na yan na maaaring hindi magiging makatarungan yung korte. Kaya meron palaging Court of Appeals. Pwede ka mag-apela. O kapag nagdemanda ka, hindi ka satisfied sa hatol, pwede ka mag-demanda nga uli. Bukod doon sa apela, mag-demanda ka. Tapos ibang kaso naman. Kasi pwedeng pwedeng magiging mas substantial yung iba mong demanda kaysa doon sa nauna mong demanda. Magiging mas substantial siya. Magiging mas mapapatunayan yung bagong demanda kaysa doon sa naunang demanda. At yan din sinabi ni Allah Suratul Nisa verse 114. Malapit na pala yun dito sa binabasa natin Yung kanina 128. So doon sa 114, kabisado mo na to Suratul Nisa. Sabi, la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin. So walang kabutihan sa marami sa kanilang mga lihim na pag-uusap. Yung mga convention, yung mga pag-uusap-usap ng mga tao, meeting, kape-kape, walang kabutihan dun Yung mga ganyan-ganyan, mga kape-kape, nga hindi ako sumasama dyan Liban na lang kung ang mga ito ay para mag-utos ng pagkakawang gawa at mag-utos ng kabutihan. Yun lang. Pero magtitipon-tipon kayo, kape-kape, sayang oras. Diba? Tapos magkakasama kayo, lilibakin nyo lang naman yung mga tao. Wag na, mag-iwalay na lang kayo, matulog na lang kayo. Diba? Matulog na lang kayo. Tataba pa kayo. Parang si Yasin. Uy. So walang saysay daw yung mga pagtitipon na yun ng mga tao. Liban na lang kung sila ay nag-uutos ng kawang gawa o ng kabutihan. O islahun bainan nas. O kung sila ay nagtitipon para pag-ayusin yung mga tao.
Wa may yaf'al dhalika ibtiga'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran azima. Sino man daw ang gagawa nito na naghahangad ng kaluguran ni Allah, ay bibigay namin sa kanya ang malaking gantimpala. Ibibigay namin sa kanila malaking gantimpala. So ito lang yung saysay na magtitipon-tipon yung mga tao para sa kabutihan. Hindi para sa kalukuhan o para sa kagaguhan. Ito nga yung alhamdulillah yung sul. At mas natin ito. Pangalawang beses na natin ito na natalakay. Pangalawang beses. Pero yung una kasing pagtalakay natin, tinalakay natin ito pagkatapos natin matalakay yung jihad Sa isa konteksto ng jihad yung pagtalakay natin last time. Pero ito ngayon magiging mas malawak. So pati mga civil na mga kaso, mga kaso na pangpamilya. So ilalapat natin dito nang sa gayon mas maintindihan natin itong bagay na ito. So hindi ito basta-basta na pinag-ayos mo yung mga tao. So ang layunin ng sul, mapagkasundo ang mga tao at mawala ang pang-aapi. May taguyod ang katarungan. Hindi yung may nag-aaway. Nagreklamo sa barangay. Sinuntok ako Huwag na kayo mag-away. Magkamayan na lang kayo bati-bati na kayo O, wala na mag-aaway Nasaan yung katarungan doon? Hindi mo man lang tinanong, ba't ka sinapak? O pwede mangyari di ba yung kapitan? O sinapak mo. Bayaran mo yan, magbayad ka ng danyos dyan, 10,000. Di ba naghatol agad yung kapitan, di pa nga niya naririnig yung parang panig. Sabi niya, since ikaw ang nanapak, ikaw ang magbayad, bayaran mo yung 10,000 danyos. Pero yun naman pala, kaya naman pala yun sinapak ng hipo ng babae. O di ba? Kung nag-imbestiga pa sana yung kapitan, hindi malalaman niya yung dahilan kung bakit ganun ang nangyari. Kaya nga sa sul, dapat makatwiran, dapat makatarungan yung maghahatol. Hindi lang siya basta-basta maghahatol para tapos na yung kaso. Ganun, kamayan lang kayo O yakap kayo, yakap para wala na yung away nyo. Kasi nagsuntukan sila kanina. Magkamayan kayo, magyakapan kayo, ganyan. Ayusin mo muna, tanggalin mo yung kung ano yung pinanggalingan ng kasamaan o ng kawalang katarungan. At itaguyod mo yung kabutihan at itaguyod mo ang katarungan, alhamdulillah. Yun ang sul. Hindi sul-sul. Sul. Sod, lam, at ha. At tuturuan mo na siya, Yasin. Kabisado niya yung alphabet. Nagsimula ka na ba? O baka tinutulugan ka rin nito? Unti-unti. Ilang letter isang araw? Yung minipamori ako tatlo. 3 kada araw? Pwede na yun siya. 1 linggo, tapos na. Mga 1 linggo, no? Ilan ba yung letter sa Arabic? 28? Di ba, 1 linggo, mga ganun, more or less. More or less siya. Ito, alhamdulillah. So, ito yung sul, alhamdulillah, at matatalakay pa natin yung iba, insyaAllah. So, panghuli ngayong araw, wakad ajma'at al-umma ala masyru'iyyati sul bainan nasi bikasdi ridallahi thumma ridal mutakhasimin. Nagkakaisang mga Muslim na ang layunin ng sul ay ang makamit ang kaluguran ni Allah. Sabihin, kung gusto mong malugod si Allah, edi magiging makatarungan ka. At gayon din kaluguran nung nag-aaway. So para malugod silang dalawa, tatanggalin mo yung kawalang katarungan. Alhamdulillah, tataguyod mo ang katarungan. Inshallah. So tutuloy natin ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.